morning, church. Buntag sa tanan. Mayo ba ang buntag sa tanan? Atong paningkamutan no nga atong maset ang atong kasing-kasing, atong nahuna, atong energy diha sa pagdaig, pasalamat ug pagpaminaw karon tubig buha sa pulong sa Ginoo. Dili ta mosugot no nga muli ra ta walay atong nasabtan or walay nasulod sa atong una-unaw kasing-kasing na mahimo natong gamiton sa tibuok na pagkasemana. So ang ato ang verse today before we begin, gikan sa Ezekiel chapter 6 verse 26. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. So, para sa ako, walay hinungdan ang pagkakristuhano kung dili yun mausab ang atong kung walay transformation sa atong kinabuhi sa atong kasing-kasing. So, kung dili ka mahimutawag sa Kristohanon na tinuod kung walay kausaban na mahitabo sa iyong mga kasing-kasing na kinabuhi. Kung sunod yun na sa pagdawat mo kay Jesus Christ as iyong personal Lord and Savior, kung sunod yun na ang transformation kay ang ato ang salvation nga nadawat na yung manang resulta ang transformation na mahitabo sa itong kinabuhi. Kabalo ang Ginoo nga ang tinuod nga kausaban magsugod sa sulod. Usahay ato lang sulbaron ang atong kaugalingon pinaagi sa gawas nga pamaagi. Apan kung dili mausab ang kasing-kasing, balik-balik ra gihapon ang problema. Ang saad sa Dios mao nga kuhaon niya ang kasing-kasing nga bato, bugnaw ug matinud-anon sa salat. Ug ilisan kini og kasing-kasing nga unod, malumo, andam, patalingog ug masinugtanon sa iya. Mao kini ang gahom sa grasya sa Dios. Dili lang niya giayo, apan giusab niya kita. Karong adlaw tuguti ang Dios nga magpadayon sa pagpag-o sa atong sulod. Kung maglisod ta o mabating nga bugnaw ta diha kaniya, atong hinumduman nga ang Espiritu Santo mao ang magalubad sa atong kasing-kasing aron kini mahimong mahigugmaon o masinugtanon sa Ginoo. Magampo kita. Lord, salamat sa saad sa bagong kasing-kasing o sa bagong Espiritu. Kuhaa ang tanang butang na nagapugong kanako sa pag-alagad o paghigugma kanimo. Hatagi ko o kasing-kasing na matinud-anon o puno sa gugma. Sama ni Jesus Christ. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Praise. Good morning, church! Good morning! So, happy Sunday sa tanan. Malipayon ba? Yes! Praise God. So, sige, gamyon ako ang tanan sa pagpalindog. So, sige, nasa imong abay din nga good morning. Kasi natulog pa na. Good morning. Good morning. Good morning, Sam. So, praise the Lord kay gidala jud niya dinhi no. Dili jud sa dinting nga nata dinhi karon. And giset ni Lord nga adlaw karon nga time nga gusto kaniya makita nga daygon siya o pasalamatan siya o simbahan nato siya. Amen. So, kana no, God's love is unconditional, unending, and unmistakable. So, always remember that we are loved by God
and His love is perfect love. So, He love us even if grabe kita mga kasala, no? So, kita kasala, walay wig na kita makasala. And kana, higugmata niya, bisa grabe kita ka-failure. Higugmata niya, bisa di kita perfect. So, ano kang higugmata sa Ginoo, no? So, kato, higugmata sa Ginoo, kay perfect man siya. Ay, nakita niya nga luoy kita, walay makatabang sa tuan. So, moto, ipadala niya ang bugtong anak, iyang one and only begotten son, para naay matabang sa tuang makadolta sa iya. Amen. So, kanano, palakpakan na itong Ginoo, no? Kay, kana, yatagan yun niya o chance nga madool bito sa iya, yatagan ta niya freedom. So, nagit sa Ginoo ang kalipay, naa sa Ginoo ang restoration nga siya rin ang makapabagto sa tao. Bisan pag unsaon na to pagpanganding kamot sa matag adlaw, dili gid ingon nga ma-perfect gid nato, no, pero kana kapaning kamot gid ta nga maduol gid ta sa Ginoo, kay ang atong Ginoo kapaning kamot man pod nga maduol ta sa iya. Amen. So kana dili ta mawalan sa paglaom. Kinahanglan nato nga maduol kita sa Ginoo, may problema or wala, dapat magmalipayon kita kay mo na ang gi-desire ni God para sa tuwa. So karon ato siyang kantahan, ato siyang palakpakan, ato siyang bayawon, ug ato siyang simbahon. Amen. Kasi church nakanta para sa iya. Atong itanda kung ato mga kamot, atong ikanta, ang ato mga dos, atong mga tingog.
Before tapos slow, I just want to encourage each one of us to pause for a moment and ask ourselves, nganong na ako dili karon? Some of us may have come tired, some may be carrying something heavy, some came with questions, and others came with thanksgiving. Pero bisan pa man, nata diri karon, and that's not an accident. You're in the right place, and you came for the right person. Ingon pa sa kanta, I came for you. And I believe, opo na dapat ang Christ ato kasing-kasing karon. Lord, we didn't come for blessing. We didn't come for religion. We came for you. The Bible says in Jeremiah 29 verse 30, if you look for me wholeheartedly, you will find me. So today, church, let's not just go through the motion. Let's invite the Holy Spirit and seek Jesus with all our hearts, because He is here and He is ready to meet you. So let's not hold anything back. Open your heart, open your mouth, and let's worship Him with everything we have. Let's sing, church. Just want
Because today, Lord, we came for you. We invite you, Holy Spirit, move in our hearts, move in this place, because this is for you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning once again. Ang akong type verse ay sa Leviticus 27:30. 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belongs to the Lord and must be set apart to Him as holy. Meaning, set apart as holy. The 10th part of the land produce must be dedicated exclusively to the Lord and not used for any other purpose. Kanina verse ba kay, sige naman ako i-share, no, but gabi dugay kayo nakapangita akong type verse. Dugay din kayo, Lord, sa man ako i-type verse, uma ka ng tabangi ko, Lord, nga ka nang masabtan ako anang verse, ani, dayon, ang meaning ani dayon, nung duman ako itong Leviticus 27:30, and kana di ay pag-tithes na to, is not only kana itong nunaw na to ang 10% yun ihatag na to give back to God, but ang point yun ay is kana itong pag-abot dahil sa itong mga income is ato na is separate daan, no, kana itong as holy ba, ang kanang para sa iya is para gina sa iya, hindi na gina ito na hinaptan nga, na-remind ko ani kay kanang na mga panahon ba na kanang itong tungkol sa kalisod, para ni sa tithes, but gamiton sa nila, itabo ni last year din sa ko ano kanang ngayon ka nga, gamiton sa nako ni kay bayad sa utang, anak, but dili din na siya tama. Praise God kay gina-remind kita sa Ginoo always nga kanang yatagan ta niya kay Pano nga kanang itong masabtan nato ba ang tinuod nga meaning sa pag-tithes, no? Praise God kay always ta niya gina-remind ug na-correct po ani nga verse Leviticus 27:30 no nga ang kung unsa para sa Ginoo para ginasaya dili na nato na siya hulaman or gamiton para sa uban. So unta ato nang mahuna-huna permanente nga ang para sa Ginoo is para ginasaya ha. Sige, magkapit to church. We present these tithes and offerings to you. Use them to bring hope, salvation, and love, community, and beyond. May your kingdom come and your will be done through our giving. In Jesus' name, amen.
Dili sa may mga bangko pa sa kubanan. So, wala magtimplat kape ang tanan. Okay. Good morning everyone. So praise God, it's the last Sunday of September. So di ba dali na kaayo? Tingala na lang ko kay September 28 na. So pas-pas yung kayo ang ato ang adlaw ng kanang niabot na ta sa ato ang last part sa ato ang preaching series. And before that, I would like to welcome ato ang first timers no, Nestor, Ethel, Archie, and Neo. Welcome sa Jamsi Maraman. So we are Jamsi Maraman. This is a very young church, 4 years old na din. 4 years old nga simbahan. So kanang kapitan kami dire. So I hope na you feel at home kay kanang para with me kanang pamilya ko lang na diri. We are very happy to see you. So kana sa tanan nga naa diri karon, welcome. And si tatay, may butag tay, salamat sa pagdala. Hopefully sa sunod napod silang Kuya Jun no, atong mga bisita. So isa sa mga ginahimo sa simbahan karon kay ang pag-visit mo sa mga houses, amo na siya ginahimo. So that our families will also get to know ang mga membro, amo din yung makauban sa akong anak or sa akong bana o sa akong asawa sa simbahan na bitaw. And so can we introduce ourselves at the same time and not bringing the religion that we have. Okay? In this church, we actually do not believe in religion, but gahatag tag value sa atong relasyon sa Ginoo. Okay, so kana gina nato ang ginabitbit sa mga balay nga atong ginatuan ug atong gina-share ang love ni Jesus nga atong nasabtan sa Bible. Okay, so kana na I hope na karon nga time, I believe it's one of the most important part of the service. So please stay put. Kana ug maminaw ta sa pulong sa Ginoo. So again, mao na ni ang culmination sa tibok wali nato karong September. Kinsay walay absent sa 4 ka Domingo. Isa ra? Duha. Praise God. Palakpakan na itong mga wala na absent eh. O I hope na itong mga wala, then itong mga niagi, nakita po ninyo or isang na-review ninyo ang ato ang preaching series no kay sumpay mo gud siya. So for us to fully understand the whole thing, kay kinahanglan nato nadunggan ko ng uban para mas mabatik na to siya ba? Or mas masabtan na to, fully comprehend na to ang preaching series. So, for the sake of those who were not here, atong mga niaging Domingo, pwede na mo ato sa last slide, Chad. So, for the whole month of September, atong giistoryahan ang 4 levels of experiencing the Holy Spirit. The first Sunday, ato ang topic ato kay indwelling of the Holy Spirit. Unsay pasabot sa indwelling? For review no, ang indwelling is the moment that you receive Christ as your personal Lord and Savior. Ang Holy Spirit ni-indwell sa imuha, meaning nipuyo siya sa imuha. Mao to nga ato ang ginatun-an sa ato ang Bible study nga si Jesus Christ nipuyo sa imuhang kasing-kasing. So karon dili na kanang imuhang old life, but naay bag-o nga kinabuhi nga ihatag ang Ginoo sa imuha. So ato po nang gi-address dira nga bisan pagkinsa ka unsay imong nahimo sa imong kinabuhi, unsay sala nga imong nabuhat o mabuhat pa. We understood in lesson in the first Sunday service that the Holy Spirit will indwell in you kung dili ka biyaan ana. So no matter what ang struggle nga imong puy-an sa imong pagkakristohanon sa pag-build imong relasyon sa Ginoo karon, dili man na mahimong perfect. Makasala ang gyapon ka, but the Holy Spirit will not leave you. Okay, you are marked with a seal, di ba? That's the blessing of the Holy Spirit, no? Imo siyang nawaton, mupuyo siya nimo,
ug mahimo templo sa Ginoo ang imuhang lawas. I believe kanang temple of the Holy Spirit atong body is not new to all of us, di ba? Kasabot na taana. And the second Sunday, feeling of the Holy Spirit. Kasi naato be feeling. Isa yun sa pinaka-importante nga nakita na ko the whole time sa pagbasa o pag-study na to aning preaching. Ang tanan kay gaugat aning second Sunday ng waling feeling of the Holy Spirit. Kay you are indwelt, but dili enough nga naa lang sa imuha ang balang espiritu. Kinahanglan kanang magkalayo na siya para na ay transformation, para makakita yung tagtinuod na kabaguhan. Kay tanan, pwede nga kanang mudawat sa Ginoo, pero ang uban misutoy na, di ba? Naiuban na kanang bisan little by little consistently doing the things that kanang gina-glorify sa God. Ingana ang mga ginabuhat, it's because of the feeling of the Holy Spirit. O nasabtan na to atong niaging Domingo, nga ang ma-feel ka with the Holy Spirit, dili na siya something so hard to do. We just do kana in a way nga kana bitaw murag grabe kay kana sini discipline kay ta nga buhaton ang ato ang mga devotions, ang ato ang pag-ampo, ang ato ang pag-adtog simbahan. So, for us to be filled, we have to be consistent and we have to be kanang discipline sa ato ang mga kaugalingon nga ato yung ipakaon ng ato ang mga espiritu, di ba? Para ma-filled ta with the Holy Spirit, para magkalayo na ang ato ang balang espiritu. And because we are filled, we can be sensitive to the leading of the Holy Spirit, which is mo na ang atong third Sunday. We learn that ang kanang requirement para mahimo kang led by the Holy Spirit is ang feeling. Kinahanglan puno ka sa balang espiritu. Kinahanglan madunggan nimo siya. Kay daghan mo kayo voices diri sa kalibutan. Daghan kayo kanang insecurities nga motubo sa tuwa mga una-una. Daghan kay uncertainties, unsa na kani, ka ako padulong ani ana, di ba? But because you are being led by the Holy Spirit, kabalo ka mahimo kang sensitive ba? Asa ko padulong sa akong kinabuhi, Lord. So kana siya, that's another way of experiencing the Holy Spirit. And now we will talk about the empowering. Empowering. So, unsa empower? Grabe na ba mga movement karon sa mga empowerment? Di ba? Grabe kid kayo mga younger generation has always something to say. Ganahan kayo na sila sa word na empowerment. Empowering. So, kung may kag-empower, hatagan ka og ability or strength to do something that supposedly dili nimo kaya. Mo nang empowerment. Tagaan kag right ba? Or tagaan kag kusog para mubuhat sa usa ka butang nga dili nimo kaya. So that is empowerment. Karon atong sa tan-awon sa Matthew 1:18. Nakayo dira, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Diba? The first man is from the dust. The second man is through the Holy Spirit. That is Jesus. The first man is Adam. Gikan ana nga generation niabot si Jesucristo. Pero nganong wala man siya na wala man niya na marami tawag nang sitaw ganang na ani or na angkon or na inherit ang sin because gikan siya sa bloodline ni David pero wala siya gibuhat sa babae o sa lalaki. He was through the Holy Spirit, di ba? Mary was a virgin when giburos niya si Jesucristo. Kabalo taan ang tanan, di ba? Blessed Virgin Mary. Muning si Joseph ani nga time, tagalan ta mo backstory. Kon kay siya kanang nahatok po siya ani kay mga bata pa biya sila ni dito sa unang panahon. Kung mabulos ka ay wala kay bana, stone to death gyud ka na. Di ba? Mo man ang story. But si Joseph also sa iyahang kanang pag-obey sa Ginoo, iyahang gidawat si Mary. Kay liingon po si Mary no kay giingnan beto ni guardian angel si Gabriel si Mary na blessed are you among women. Imagine of all women sa kalibutan, Mary was chosen to be kanang somebody nga i-carry ang anak si Jesucristo, ang anak sa atong amahan.
That's why it is misconception that ang born-again Christian churches are labeled as haters of Mary. Diba? Kay, pero may taga-kaignan nga. Ano mo yun sila? Ay, murag masuko, mag-yun sila. Kaya actually, we don't. We even preach about the life of Mary. Preach about the life of Joseph. Kay ato, dako kay na nga butang, di ba nga, blessed among all women. Gihatagan siya gyud ang gigamit sa Ginoo. But that's another topic, ato nang istoryahan sa sunod. Pero ako lang nang i-highlight na kanang this church speaks of everybody na gigamit sa Ginoo sa Biblia without hate. And we respect their lives sa kinabuhi na ilang gipuy-an o ato nang ginarespeto. Ano nga panahon? In Matthew 1:18, nakita nato na si Jesucristo pinaagi sa balaang espiritu. So diri pa lang daan, we can see that He was being indwelled by the Holy Spirit. Naa sa iyaha ang balaang espiritu. Karon magpadayon ta sa Luke 4:1. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Diba? This was after the baptism of Jesus sa Jordan River. Kinsay nabaptize sa iya ha? John the Baptist. Iyang gibaptize sa Jesus. Pag-baptize kay Jesus, ka-remember mo nga na in the Bible na, di ba? Dito sa baptism ni Jesucristo, He was filled with the Holy Spirit. And He was led by the Holy Spirit to the wilderness. Unsay pinakauna na experience ni Jesus after His baptism? Sa wilderness, unsay nahitabo dito? The temptation of Jesus. Ka-remember mo? Ingon si Satan sa iyahay, mga daw ning panang bato. Ambak daw niya. That was the first thing that happened to Jesus when He was baptized. But He was filled by the Holy Spirit and He was led by the Holy Spirit. So makita nato ang journey ni Jesucristo, no? Indwelled, filled, led. And in Luke 4:14, Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit, and news about Him spread through the whole countryside. He was teaching in their synagogues, and everyone praised Him. He was an ordinary man. We have to understand this. Si Jesucristo, pag-ani dali sa kalibutan, He was not a supernatural being. Flesh and blood, parehas nato. But He had the power of the Holy Spirit. Why? Because He was filled by the Holy Spirit. So naa siya'y gahom para mabuhat sa mga mirakulo. Unsay pinakauna nga miracle nga gibuhat ni Jesus? Turning water into wine. Diba? The wedding at Cana. So, itong mga nasa New Testament, so kana no, that was the first miracle. Jesus was only man. Unsa man ang iyang ability to do it, it was the empowerment of the Holy Spirit. Nag-allow sa iyang magbuhat atong tanan nga mabutang. Jesus Christ was a fisherman. Diba? He was a 30-year-old man preaching the Word of God. And mayroon ang mga Pharisees sa iyang kinsa man ni? Wa magini siya na eskwela? What enabled him to do all those things? It is the Holy Spirit. So, nato yung part sa ato ang ladderized. Kaya nato yung nakabutang dito no. So, if Jesus was only man when He came to earth, nga naman nga able siya to perform miracles. And that was the answer. Because He was being filled, because He was being led, and because He was empowered by the Holy Spirit. So amazing kayo, preaching the bishop, nagdari ko lang, ano, dahil niya nagduwaling. Kay si Jesus mismo, yan yung giagian. Gi-indwell siya sa Holy Spirit, napuno siya sa Holy Spirit, gi-lead siya sa Holy Spirit, o gi-empower siya to do the very things that the Father desires for Jesus to do. Moto, si Jesucristo mismo, ang una nga niagi aning tanan. O kung atuwa ni masabtan, o kung atuwa gid ning tun-an, dakop kay ni kabaguhan, dili lang sa imuha ani nga simbahan, kundi sa imuhang kinabuhi mismo. Imagine knowing and hearing the will of God. Imagine doing it and being empowered and being inspired to do the very things na gusto sa Ginoo nga imong himuon. I believe mo, wala na itong pangutanan no nga. Nabuhi pa mako diri sa kalibutan. Nagunsa mo ko diri sa kalibutan. Aha man ko padulong diri. Unsay sunod ani?
Diba? If we are filled and if we are empowered. Sometimes, gadawta sa itong kaugalingon. Kaya ba na ko ni? Dili lang ni sa mga espirituhalong bahin. Kundi bisan sa ato ang mga ginadesire sa ato ang kinabuhi. But if you are filled by the Holy Spirit, you will also be empowered nga buhaton ang mga butang nga gibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. That is the empowerment of the Holy Spirit. Now let's talk about Acts 1:18. But you will receive the power when the Holy Spirit comes to you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Di ba? This, ako na agian, kani siya nga time, wala na si Jesus ani, di ba? Ning-ascend na siya. After na ni sa ascension, si Acts na ni, naan gasugod na ang mga apostles o guwali sa pulong sa Ginoo. Kati nga panahon, naa sa ilaha ang balang espiritu kay nituo sila kay Hesukristo, isip Ginoo, di ba? But there was a time nga before nilakaw si Hesukristo, ina sila, you will receive the power when the Holy Spirit comes to you. O kung mutanaw mo ng Bible story sa during mga Semana Santa, makita ninyo ni ang sa inyong kabuhanin. Ang fulfillment ang nga promise na sa Acts 2, 1-4. Nakayon dira, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest of each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in tongues as the Spirit enabled them. So, mo nga panahon, gisaaran sila sa Ginoo nga padalhan ta mo og helper that will never leave you. And the fulfillment of that is in Acts 2. Katong kusog kay nga hangin, ug misulod sa kung asa sila nag-gather. And during that time, all of them spoke in tongues. Diba? All of them. Silang tanan na feel of the Holy Spirit. So, mo na nga, kita karon dili na nato kinahanglan hangyuon ang balang espiritu nga. Anhis ako kailangan na sa imuha. Natuo ba ka nanani na sa imuha? Kung imong gidawat si Jesucristo isip imuhang Ginoo, the Holy Spirit will dwell in you. But we also understood sa mga niaging Domingo na dili na siya one time lang kay kaning Pentecost kaysa naman eh. Pero dili sa hangtod-hangtod sa ilahang tibok kinabuhi. On fire kay sila para sa Ginoo. Unsay nagpakalayo ug maayo sa ilang mga kasing-kasing ang wala nila pag-undang ug wali sa pulong sa Ginoo. Ang wala nila pag-undang ug tapok. So katong panahon nga niingon na do not neglect meeting together. Probably ato nga panahon nangaluyahan ato uban. Di ba? Imagine daghan kito sila. Hinay-hinay ug kawala labi na katong naay persecutions. And so there, if you will read the kanang after Acts no, pag human ani nga libro, makikita nimo ang struggle sa mga Christian churches. Mao tong grabe ng encouragement ni Paul, grabe na ang mga words of wisdom ni Paul yung gihatag. Kay dili sayon, o dili ka usara ang imuhang pagdawat sa balaang espiritu ug magkalayo ra na hangtod sa hangtod, dili na siya na. You have to decide every day to grow. You have to decide every day to serve God. But that seems to be so impossible if you are not empowered by the Holy Spirit. Kung mo na siya, ato ang ending karon no. 3 aspects where the Holy Spirit's power is manifested. Naay tulong ka aspeto kung asa nato mas makita ang manifestation sa balaang espiritu. The first is in Christian living. 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life. Through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Diba? Asa mo lihok or asa mo empower ang balaang espiritu sa imuhang pagpanginabuhi as a Christian. Sa yun na ba mahimong Kristiyano? Dili good, no? Dili good sa yun. Kaya mismo kay responsibilidad na hinoon. Imbis gusto pa ka matulog, musimba ka, di ba? Imbis gusto pa ka maglaba-laba dito or mag-outing-outing dito. But because you understand that you are a Christian and it is a command of God to keep holy the Sabbath day, you will go to church.
For you, for everyone na weekend ra ang pahulay, Domingo ra ang tigtapok sa pamilya, di na sa'yo ihatag imong 2 ka oras. But you are here. I believe it's because we understand that ang Christian living is mo ato man ang tawag. Mo ni ang ato ang ginahimo tungod kay gitawag nato atong mga kaugalingon nga Kristiyano o magtutuo sa Ginoo. Sila tihani, ginasira ang tindahan ng Domingo, dili na sayon. But we understand that. And what made it possible for you? It is the empowerment of the Holy Spirit. Kaya pwede mo na, example, 2 ta ka buo. Ako lugar, 2 example kami na Dimple. Sa Dimple, pareha man may duty hours ani. Sa Sunday na lugar yung rest day, pareha na ako. So ko, matulog lang ito eh. Kaya pareha may Kristiyano ha. Pero ako, pilit ko nga, magpahulay lang sa ako. Pero si ate, bisan Sunday ra iyang rest day, nagpadayon kay po siya. Unsay nakalahian nato? Commitment will fail you. Di ba? Kay pila ra ba atong commitment? Tao ra ba ata? It is the empowerment of the Holy Spirit. Probably, na ay something na iyang kinahimo nga wa na ko gibuhat. Ug unsa na filling yourself of the Holy Spirit. Devotions, your prayer life, your fellowship with other believers. Mo man na ang mag-inspire sa imuha to move forward. Kay you can have your reasons. But if makita nato ang empowerment sa Balaang Espiritu, kung makapanginabuhi gid ka og Christian life, og godly living. Again, dili na siya sayon, kay extraordinary gid kayo ng Christian life. Imagine katong woman in the Bible nga widow. Last cent, iya pag yung gihatag sa Ginoo. Extraordinary ito, di ba? Kumayon ka nga, grabe, foolishness na yun na. But it's not foolishness because kasabot siya sa iyahang Ginoo. Pare sa inyo ha, ikot si Muslim Barkada, grabe siguro pagsimba. Lag-lag po, di ba? Grabe, bis Domingo, kinahanglan ka makapahulay-pahulay. Sige, agtog simbahan, di ba? It's not easy to live godly. Dili sayon, labi na kay mga tao ratang. Dili nato kaya i-sustain nato mga kagalingon. Diha nato makita ang empowerment of the Holy Spirit. The reason why you're here is not actually because you are so committed to come. It was because you are empowered by the Holy Spirit to come. Amen. Praise God! Kadaan ang tapad. Praise the Lord. Dahil ang Balaang Espiritu. Kaya nakamatag yun. Huwag nakaamot yun dali sa simbahan, no? Kaya dili nato na kaya kung wala ang Balaang Espiritu sa inyo. So kung magpaluya-luya ka, panuwan dyan ka dito sa mga nakalayong. Kaya para makabalo sila ba nga, marag matakod, matakdan mo ang Espiritu. Kaya mo, gid mo yung power sa mo. Mo, gid mo tawag ni mo. So, base nakatesting mo, pag mata ninyo ganina, na yung voice na, di mo lang tausing pa, oy, kapuli, nakatesting mo, wala. Si Drip, di ba? Di ba? Murag ka na, kapag mata ninyo gagabaton, wala ako na, murag ako, kapag mata na ako kanabunta. Duty ko lang, duty ba? Adlaw-adlaw, kapag mata na ako, mayon ko nga, di na sila mag-duty. Kaya na ba? Para sa pagsimba ba? Pag mata ninyo, ana na din mong mind nga, di kong simba ka rin, matulog sa ko, maglabas ako, maglaag sa amin, di ba? Pero there's that still small voice that tells you, ayaw, at bangon na diha, simba na dito. That is the Holy Spirit. Duha ka po ang nasa imuha, ang demonyo, o ang kuan, imong angel, kasi mo ipaminaw. Praise God, lapak imong tapad, kayo Dili sa'yo. Sabotaan lang. But, mo na siya ang manifestation of the Holy Spirit. Living godly life. We are here not because of who we are, but because of we are being empowered to come. We are being empowered to serve. So, isa na siya. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, and the new is here. Amen. Bagong kinabuhi ang ihatag sa Ginoo. Diri sa simbahan or sa mga tanan nga born-again Christian churches that you know. Wala magay ka na, wala magay balaod na ayaw pag-inom ha, ayaw pagsimba,
ayaw pagsimba, ayaw paghinawa, ayaw pagsigarilyo, ayaw pagbisyo-bisyo ba nga na. So, wala ginagbalaod nga na, di ba? But, imuha na ng personal na desisyon na buhaton na. Kaya naman, you are a new creation. Sa una mo, niya kung kinabuhi mo na yung mga testimony karon. Kung kanang nakatestify na kakaroon, tungod na kay you are being empowered by the Holy Spirit to nga mabago ang imong kinabuhi. Kaya di mo kaya baguhon. Bisan pag ikapila magwali ang inyong pastor sa inyong atubangan, pila pa ka mag-appeal of Bible study. If you will not take the Holy Spirit seriously and you will not be filled, walay leading, walay empowerment, wala gid naman tabo. O pagkakita din ako ano yung tanan, of course everything will start with the indwelling sa imong pagdawat. Pero I hope kitang tanan dili magpabilin dito. Kay wala gid magyamong ato. Wala gid gyapon gidawat gid nimo ang Ginoo. Pero kitang tanan we are kanang the Lord is so good. Nga gusto siya nga di ka maglisod sa imong pagpuyo isip usa ka Kristohanon kay dili siya sayon. Di ba? If naa si Jesus Christ sa imuha, it will be a natural thing for you to change for the better. Natural lang sa imuha nga gusto ka mo bag-o ba? At least naa kay kagustuhan nga mo bag-o. At least naa kay desire. Isang mag-tamblik-tamblik pa ka diha kay dugay kay ka mo consistent. But the desire that's there in your heart, it will grow and it will be manifested pinaagi sa empowerment sa balaang Espiritu. So, kana siya. It's all because of the Holy Spirit. So, unsa ni siya? I-breakdown nato ni Christian living. Overcoming fleshly life. Kung mayroon kag flesh or fleshly, that's the fallen nature of man. Diba? Ato katutong murag composition ba sa katawo. Ang iyang flesh, ang iyang soul, o ang iyang spirit. Ang flesh ni mo, ang iyang yung inclination na mukumit og sala, og mag-enjoy og sala, mo gid na siya. Ang flesh, og dili gid na siya ma-enjoy sa mga spiritual things. Di na siya kana bitong kasi nga bored na diha sa paglingkod yung isugan alas 9 sa buntag. Ka bored na kay ka sa pagsimbag kaya mo manani oy. Di ba? Your flesh dili na siya ga-enjoy sa mga bulungaton sa Ginoo. Bible study is a burden to you. Pagsimba is so kapoy. Caring circle is a burden of waste of time. Prayer meeting, samot ng prayer meeting, kay kadaghan pag-iampo ani. Di ba? You are, ang ato ang flesh. Ang iyang desire na gidana. Ang mga, mo-enjoy na gidana siya og sin, o mo-commit og sin. Mo na siya. But because of the Holy Spirit, ma-silence na niya ang desires of your flesh. Ang iyahan ang ma-kuadero. Galatians 5:16-17, ako ni pasahon. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Imagine every day, the battle ka ani. Naitag of war ba, yung flesh o yung spirit. Kaya yung spirit, gusto gidig linaw-linaw ra. Gusto jud yung sala. Gusto gid na siya ang mga butang. But there comes the Spirit na once was na kanang nakalayo na siya diya sa inyong kasing-kasing no, mo na siya ang kanang makbira ba? Ayaw lagi, diri lang ta. So, kaya mo na ko ginaingon. During the day of Pentecost, ang tanan nakadawat og napuno sa balang Espiritu. And it was not hard for them to gather. It was not hard for them to go to church. It's not hard for them to even talk about Jesus. But Galatians, next mga chapter after Acts, nanay galing ang mga encouragement. Nanay giingon nga galing na mo na walk by the Spirit. So for sure, katong mga Kristiyano dito sa Acts nga pertig ang kalayo maayo, nangahibayahan na to ani ang panahon. Pero kita ba? Bible study, lesson 1 to 10, basta lagi, sige, apel, ano siya kayo. Pag-abot kung isa ka tuig, 2 ka tuig, 3 ka tuig, naluyan na. Nahimo ng normal, Domingo na lang yun ng Kristohanon ng kinabuhi. Ano ba? Diba? Mo na giingon din sa Galatians. Walk by the Spirit. Kay your flesh
it desires the contrary of the Spirit. Iyang gusto ana. Lingaw-lingaw ra. Iyang gusto ana mga sala nga butang. Mauna, walk by the Spirit. Okay, if you want to really glorify God sa imong kinabuhi, you give yourself to the Lord. Because it will not be hard. Kaya nga naman, ang balaang espiritu mo empower man sa imuha. Mubag-o man sa imuhang kasing-kasing. So kung wala pa ka diha, wanang lisod. Wanang, kuya, ani, uy, hindi ko ganahan ani, ana, diba? Pero kung imong ihatag ang imuhang kasing-kasing sa Ginoo, the Lord is faithful to also sustain you. Grabe kay siya kamaayo, magipadala gid niya, ug ipasulod gid niya sa imuhang kasing-kasing. Kay para makasustain ka ba? Para makapadayon ka. Next is, makita nimo ang manifestation sa balaang espiritu o iyang empowerment through the quality of life that you live. Galatians 5:22-24, the fruit of the Spirit is love, joy, forbearance, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Imagine ang quality sa kinabuhi ng gipuy-an nimo. The Lord will empower you to live in peace, to live in joy, bisan pag-unsa ang imuhang circumstances. Diba? Makita nimo nga, walang espiritu naglihok gyud ani sa iyaha. Kay bisan pag perting lisura sa kinabuhi, malipayon gyapon siya. Nagmalinawon gyapon siya. Bisan pag grabe ang pareho kay Charlie Kirk ba nga naman iyang wife dito, diba? The wife chose to forgive the man who shoot his husband. O dili to sa yun. Extraordinary to siya. But that was the quality of life she lived because also of the forgiveness that she received from the Lord. So kana siya, makita nimo ang manifestation sa Holy Spirit mismo sa imong kinabuhi. Kung makita nimo ning mga butang. Self-control, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Even kani nga mga butang, the Holy Spirit will empower you. And you know nga naa ang power sa balaang espiritu sa imuha kung makita pud ni siya sa imuhang kinabuhi. And also, the manifestation of the power of the Holy Spirit, ang una ato is sa imuha mang Christian living, di ba? Next is in work of service. For the sake of serving, we need the power of the Holy Spirit. Kanig ang kapoy, kanang mga lagad. Di ba? Kanig ang kapoy, kanang permira ka mapatawag, permira ka ito ani, kanig yun ang kapoy. So, muna siya na kita tanan diri sa simbahan. Ang ministry nato must be an outflow of our relationship in the Lord. Kaya if it's not, ang imong ministry is a burden. O ang imong ministry is a work. Kung tanaw ni mo nga, kapuya ni nga trabaho, huwag ko sweldoan eh. Diba? Kasi makainganak ka ba? Kasi kapuyan ka ba? Kaya nga naman, ang mag-empower sa imuha to continually work and to continually serve is the Holy Spirit. So if you are not filled, then you will not be able to do the things you do now joyfully. Pwede mo buhaton, pero wala naglipay yung kasing-kasing. Pero katong naglipay ang kasing-kasing, sa iyang ginahimo, sa tigbang po siya dito sa salong. Pero kanano, ang empowerment sa balaang espiritu, makita na siya sa imuhang pagpangalagad. Mo na, kung mabala na ni mo ang nawo, pagutan na like ka, kung sa imong bilbo, masapor na like ka, judgmental. Pero mo ang gitna, mo magilain. Ang imuha gitnang relasyon sa Ginoo kay outflow man na ang ministry. Outflow man na ang tanang things na imuhang ginabuhat. Sa karon, let's talk about the specific things in terms of service. Number 1, ang imuhang evangelism. Acts 2:14. Peter stood up with the 11 and raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Si Peter, imagine ha, pag-abot sa Acts, grabe kayo siya, nitingdog siya. Ang nakapabor kay Peter, kay Jew siya. Jew siya, kanya, naa siya i-write mo storya sa mga Jew.
Kay grabe ba ng mga Jew, hindi na sila maminaw, kita mo ka, Gentile mo ka. Pero si Peter was a Jew. That's why, siya ang mitindog para sa ilang grupo. Pero remember, that this is the same Peter who denied Jesus. Diba? Kabalo ba mo nga, namatay si Jesus, tulong adlaw, diba? Wala mo siya nabuhi dito. Peter, sa tanan ng mga kanang Bible scholars, siya ang pinakauna nga backslider. Kabalo ba ka sa iyong ibuhat pagkamatay ni Jesus? Ibalik siya pagpangisda. Diba ito, una-una sila ito, siya nga sa ako ang tulong katuig, ano ito? Doon ka po kaya nabuhat no? Dideny niya si Jesus, dahil ibalik siya ang pagpangisda na kanang pagkamatay ni Jesucristo. But it's the same Peter in Acts 2 nga nibarog o na istorya in the crowd. And you will see nga kaning batasan ni Peter, nahimo siyang bold ba? Tungod to siya sa balaang espiritu nga nipuyo sa ilaha after the Pentecost, di ba? Imagine, nahimong solid ang ilang pagtuo. Kaya nakita man nila nga nabuhi si Jesus. O tungod na, nahimong isog po si Peter sa pagbarog sa iyahang pagtuo. Hangtod sa namatay siya. Iyahang yung ipangalagaran ng Ginoo. Pero si Peter, ang iyahang ipakita, boldness. Mao na, isa sa manifestation na tinuod yun or mamakita sa mga tao ang balaang espiritu na sa imuha. Ang imuhang kaisog, imuhang boldness, ang imuhang kusog para mo invite ang mga tao para sa Ginoo. Ang imong boldness to invite people to come to church. Ang imuhang boldness nga kanang ito mo invite og Bible study. Even your boldness to post about God. Kaya you know what? Lagi times isahin ako sa balay ba, wala pwede nga wala na. Isa-isa ko rin yung Facebook. Isa-isa yun ako na yung Facebook. Kaluyan na lang din siguro dahil isa nga, bisa po share na ginag-quote sa about sa Ginoo, bataw. Ano man, kanang mo tayo, di ko sa ulo siguro na i-post ng atong mga ginabuhat ba? You know what will kanang determine is your boldness. Di mo nga kaisog ka mag-invite. Di kita ka-invite. Wala yung kanang ito, ulog yung bitaw kayo iingon nga, simpata, wala ito as if there's something wrong going on here ba? Wala nga na ito nga, kung laag ka, sayo na kayo, pero kung about sa Ginoo, lisod mo dyan kayo. Pero muna nga, ang example na kay si Peter. Kay si Peter, pareha man ito nato. Gidinay mo na si Jesus. Pero when he was being empowered, he became bold. Looking at this, bisan katong wali ni Bishop Pagalinan, ako gitanong, na siya nga. Isa yun sa manifestation that you are being empowered is your boldness to share the word of God. Tinuod yun na, gidawat ni mo ang Ginoo, na may ubang na tao nga, di yun mahilog, sige yung istorya, abang Ginoo, sige yung istorya, sige yung invite. Sa imong upat katuig, pila man ang imong na-invite, basig mo pag yun, kaka-invite sa kaisa. Mo man na, kay kabalo mo, ang atong pagdawat sa Ginoo, di na taman sa imong pagsimba. Dili na taman diha. Nagi na siya lihok. Huwag ka nang lihok ni mo, tungod na siya, kay puno ka sa balaang espiritu. That's why we understood that it must be filled. People must be filled so that they can act. Nya kay nag-devo naman ta. Grabe no, 100 days. Apit na mag 200, apit na mag 300. Kaya itong devotions. If that truly filled us, na siya fruit. Imposible na nga walay fruit. That's why, bisa ko sa'yo, mabot ng 300 ang mga devotions nila. Pinapangutan lagi ako na po. Nga nang wala may feeling, kung walay leading, kung walay empowerment. Do not just read the Bible. Live the word that you read. You allow that to really fill your heart para makakita ka fruit ba? Kinahanglan pa mata magtinuluray sa simbahan. Pero look at Peter. He was being empowered by the Holy Spirit. That's why he became bold to stand for God. You know that, ako lang nag-iwan sa inyo ha. Ang social media, pwede yun ka-toxic. Grabe yun kayo. Remember mo kay Dave? Dave found out about the church because of a post in the Facebook.
He was a product of that. And he lived his life, gikan ato nga adlaw nga nangalagad ang mga simbahan hangtod sa niuli siya sa Ginoo. Gikan sa post sa Facebook. Kinsa pa ilang diri nga pinaagi ra sa post si Kessel. Nakita na niya akong post. One day mo, ma'am, ay na siya dito sa office. Diba? And we can't even, di kay kakastorya sa imong tapad, di pag kaka-post, pero maka-post ng mga memes. Pwede dagana. Pero ako lang na siya may address because it's as if we are so shy about it. Nung ulang kita sa itong pagtuo bitaw, nung mo gina siya ang dakong kay nga difference sa mga Kristohanon sa una o mga Kristohanon karon. Kay karon, kung ma-identify ka nga, born again Christian ka, perting ulawag yun, mura dyan kag sala na yun na yung gibuhat diya. Imagine ikaw mismo, walang ka nituo na naa ka sa sakto nga dalan. Kung saan ka mo pagdalaglaing tao. Kasi wala dyan ka fully nituo kay wala man ka nangisog. Wala man ka nahimubog. So ang ano man, ang pangutana ba? Ano man? Ang imong devotions, naa na siya resulta. Bisan pag tuyok-tuyok ko ni walang basag Bible na. If wala na siya natanog sa imong kasing-kasing, kung wala na siya nagpakalayo sa imong balang espiritu, it will just be a book that you read. That is meant to empower you to do the very things that the Lord called you for. You know that you are saved because of the people around you do not know Jesus. It's because of that. Kabalo mo, kaning simbahan kung asa mo kasimba. Ang unang tawag sa Ginoo ani is to make God known. And you chose to belong to that church na ang ilahang vision of mission ipaila-ila ang Ginoo sa ilahang mga silingan o sa ilahang pamilya. And yet, naapakadali, kung upat na takatuig, mao na church. Be filled with the Holy Spirit so that you will believe and you will be empowered. So that you will be empowered. Kinahanglan na yung empowerment. Muna siya ang sukdanan. O muna siya ang magpakita. Ang atuang kaisog sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Number 3, in spiritual warfare. Una sa Christian living. Ikaw to tanan, imuhang itong kinabuhi tanan. Ang second is sa imuhang pagservisyo. O sa imuhang the greatest service that we can ever give is to bring souls to the Lord. Kaya ano man, kung imong dalho ng Ginoo sa kinabuhi sa mga tao, ikaw mo gani na bago mo ka, mo gina akong kinaingon bago mo ko nga naapir ba kay ko ka ingani lahi pag ko huna bitaw. It's the same thing. The Lord will also change the lives of the people around you. Daghan kay pamilya nga nabuo tungod kay imong Bible study. Ikaw ba lang ang tanan, tubagan ng tanan niya si Jesus Christ naman yun. Diba? Kasi mag-ina mo dalag kalinaw. So, ayun na ikaw. Law, iingon na. Mamatay na nag-suicide na lang yung mga barkada. O, pag kaingon. Pag kaingon, bitaw sa Ginoo. So, speak for the Lord. If maulaw ka, at least you, kayo mga verses niya mong ihat. Huwag ka kabalo kasi makabasaan na. Huwag kabalo nga, nana sila sa rope sa ilahang faith ba? Hapit na sila mo, dili mo itong Ginoo. And then they will see your post. Grabe ba kayo ang mga post sa Facebook karon? At least na lang ako sila mabasa nga, maayo po ba? Or maka-feed po sa ilang spirit dito. At least we can do that for people. Kaya ikaw, mura gina ito magbuhat. Mura gina ito magbuhat para sa ilaha. Ipaila-ila sila sa Ginoo. Dili tungod kay para sa ito ang naganta dili para ana. Pero para kay Jesus Christ, kabalota, na kumusulod siya sa kinabuhi sa mga tao, nagi kabaguhan sa iyang kinabuhi, sa pananaw niya sa kalibutan, sa iyang pananaw sa iyang kinabuhi, o pati sa iyang pamilya. That's why we are bringing people to the Lord. Spiritual warfare in Ephesians 6:12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against the mighty powers in this dark world, and against the evil spirit in heavenly places. This church, we are expected to become a praying church. Mogid na ang isa sa gi-establish aning simbahan, ang PIST.
And ako ginaginaan ko, Lord, patay mong parog na gyud og maayo ang PIST. Kay kinahanglan na maampuon ang simbahan. Kay makita nato ni ang tanan nga victory nga agian ani nga simbahan. Ang tanan nga victory nga agian nimo mismo sa imong kinabuhi. Dili na pinaagi sa imo. Pinaagi na sa balaang espiritu. So kinahanglan ka permi mo declare sa imong dependence to the Holy Spirit so that you will be empowered. Na-remember na mo ba? Di ba glory awaits, greater glory awaits. Niya atong verse Zechariah 4:6. Kana palang daan, gitudlungan na dahil to depend on the Holy Spirit. Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Kung na kayo mo nga, Lord, no, mamadali mo ang, mamadali mo ang verse karon na year. Dili sa ato ang pinaaging kusog, dili sa atong kaalam, pero pinaagi sa balaang Espiritu. Mauna siya, nga ang tawag yun sa ato ang tanan karon. Gusto ta nga madaghan? Gusto ta nga, napoy ka ng mga tao nga makaila sa Ginoo, labi na ang ato ang mga pamilya, we should depend on the Holy Spirit. Gusto ta nga makita po doon ta sa laing tao ang kabaguhan sa kinabuhi, depend on the Holy Spirit. Kaya it is through His empowerment. And again, you will only be empowered when you are being filled. At sa yun, nagit kayo ang steps para ma-fill ka. Musimba ka, muapil ka Bible study, muampok ka sa Ginoo. I pray for PIST and for the people here in the church to really spend time in prayer. Nga naman, atong kaaway ngon sa Ephesians 6:12, dili ang laing religion. It's the evil rulers of this world. We are fighting against dili flesh and blood, but the spirit of this world. O dili kita ang makapildi ang espiritu sa Ginoo. That's why this church must be a church who depends so much on prayer. Kaya ato nang gina-acknowledge na, Lord, kung dili na mo ni kaya, dili na mo kaya nga mahimong consistent sa mga kinabuhi, sa mong paglakaw. Dili na mo kaya nga, pero di malipayon sa mong pagpangalagay. Pero imong pala ang espiritu ang mo empower sa muan. And there should be someone else to stand in the gap. Na ay mga tao nga dili nila kaya mo ampo sa ilang kaugalingon, there is this ministry in the church who will pray for them. And if dili na nimo kinahanglan actually wala to ang imong laing tao, ikaw mismo panawag gyud sa balaang espiritu. Kay ang balaang espiritu ang mag-empower sa imong to do the good things, to do the things that you are called for. Again, the 4 levels of experiencing the Holy Spirit. We will start with accepting Jesus as our personal Lord and Savior. Accepting Jesus, dili na siya pasabot na kung ako aning dawaton sa Iso Kristo, isip akong Ginoo, bago ginakong relihiyon, dili na siya pasabot ana. Ang pasabot ana, gusto nimo palalumon ang imuhang relasyon sa Ginoo. Kaya maura na mag-matter in the end. You will not face judgment and answer, Lord, tagadali ko masimbahan, dili na. Ang sukdanan ana, ang imong relationship sa Ginoo, imong pag-ila kay Jesucristo. So you must accept Jesus because the Holy Spirit will only live in you if katong regalo sa kaluwasan imong dawaton. Di ba? Ang regalo na nasa matubangan. Namatay si Jesucristo sa cross 2,000 years ago. It was like naay regalo sa mga tubangan nga dugay na nagulat na diha. Hangtod sa di ka moingon nga ako ana ning dawaton ako ni. Dili na maimuha. So you have to decide kay ang Ginoo naghatag sa mga tao og free will. Free will to follow Him. O free will not to follow. So I pray na kitang tanan, sundo na itong naog. Atong nagdawaton ang regalo sa kaluwasan. Kaya pinaagi ana, mahimong kang templo sa balaang espiritu. Kung ayaw lang paghunong diha, but be filled so that you can be sensitive with the leading. And when ginalid ka sa Ginoo, ginalid ka sa Ginoo nga mag-serve, ginalid ka sa Ginoo nga magsimba, ginalid ka sa Ginoo nga mo-invite o Bible study, kung bisag ginalid ka sa Ginoo nga mopuyo o godly life,
the Holy Spirit will empower you. So even if it's hard, it is not impossible. Even if it's hard, it is not impossible to live a godly life. To live a life that glorifies God. Greater glory awaits. Diba? Greater glory can only happen if we are empowered by the Holy Spirit. Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Muna church, I pray nga sa tibok bulan na ato ning gitun-an ang balaang Espiritu. Nibiling gid ni og kabaguhan sa inyong mga kasing-kasing. Again, I pray that you will stand on in your faith. Do not be silent about your faith. You don't know. You don't know kung basig ugma na ni tama ni mong tapad o kung sa ikaw mismo ugma na kataman. O ang kalibutan, mahuman na. Grabe na ba kayong calamity karon? Sumukit na yung Ginoo sa kalibutan. So do not be silent. If you can be loud with your jokes, be loud about your faith. Be loud about Jesus. Kung dili ka ka-invite o Bible study, at least you, speak something about the Lord. I pray, nga kanang atong ginaingon, nga Kristohanon ta, makita gid na, kay ato gid nang ginaptindugan ang ato ang pagtuo, kung ginaalaw gid nato ang balaang Espiritu nga gamiton ta diri sa yuta. So, can we all rise? Let us sing our slow song again, and then we will close in prayer.
Father God, Lord, this October, O God, Lord, Lord, we pray na tanan ng natunan, ani nga bulan, Ginoo, kita din sa kinabuhi, and for the rest of the year. Lord, the whole month is a sweet encounter, O God, Lord, to your word, to who you are, O God. Truly, O God, Lord, gibuhat na nimo ang tanan para sa uwang. And you want to make sure, oh God, Lord, that truly we will get to heaven, oh God. Lord, you have sealed us and you empowered us, oh God, Lord, to live a life that is pleasing to you, oh God. And so now that our hearts are open, now that we understand deeper, now that we are assured that your Holy Spirit is with us, and we are being filled, and we are being led, and we are being empowered. Lord, I pray, oh God, that God, Lord, this fire can dili maundang, Ginoo, but mas mukalayo pa, Father God, Lord. Lord, I pray that every one of us in this place, Lord, ang among kasing-kasing, Ginoo, kanintanan nga puno nga among nadawat. Mutalog yun din, mutubog yun din, Ginoo. Dirig yun sa among mga kasing-kasing o una-una, Father God, Lord, that we will have a new perspective of you, O Holy Spirit. That God, Lord, from this day on, we will declare our dependence to you, Holy Spirit. Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by your Spirit alone. O Holy Spirit, I pray that you will just flood us, O God, Lord, with your manifest presence, God. That each time we gather, each time, O God, Lord, that we are in our private place, O God, Lord, you will be there. You will encounter us, O God, Lord. And you will just allow, O God, Lord, to just change us, O God, Lord, from the inside out. Thank you, Ginoo, that you see the need of this church. And you even see, Lord, the deepest longings, O God, Lord, of our hearts. And so you have allowed us to learn all these things, Lord. And God, we will make a way. And we will continually declare your goodness and your faithfulness, O God, in our lives, in this church, O God, Lord. Lord, I pray that as we move forward, Ginoo, padayon ka nga mahimaya sa mga kinabuhi. And even as we go home now, O God, Lord, for the rest of the week, O God, Lord, we are filled, Lord, and we will be empowered to also share about what we learned, O God, Lord, to people around us, O God. Thank you, O God, Lord, that we are becoming a church, O God, who declare solely our dependence on you. And karong adlaw, Ginoo, among gina-acknowledge, ikaw, Ginoo, among amahan, pinaagi sa imong anak na si Jesucristo, ug sa Balaang Espiritu, amo ang pagtuo na agi fruit, O God, ug naagi kanang unod, Ginoo, ang among pagdeklara sa amo ang pagkakristohanon. Salamat, Ginoo, and I pray that you will release us, O God, with your blessings of peace and joy
Good morning, church. Good morning sa i-welcome na to ang bago Mr. and Mrs. Wala mo kailangan welcome sa pamilihan sa ato ng simbahan. Huwag sa tanang nagtambong din sa atong simbahan. Dapat wala ko. Sunday service. Sunday service is second floor of First Valley Bank, Maramang Bukidnon. And then prayer meeting 6:30 p.m. 7:30 venue assigned per month. October 2025 schedule of visit. October 2 obedience. Obedicing. Obedicing. October 9 W. October 16 scaffold. October 23 Alvaro Daas. October 13 Corbera. Online prayer meeting. With the messenger Friday 8 p.m. Kids Church. Kids 39 years old with teacher Dimple. And Kids Junior 12 years old with Pastoral Visa. I financial accountability. Say for church teacher. Kitang tanan ang butang kung nakakuha dito ka. O natin. Gamay na ito pa natin. Wala ito gawin ka. Sige lang. Salamat.